No one could ever steal the music in someone who has it in his heart, because a true musician will always find his way back to his music. In today's episode, we are going to meet another passionate musician who tirelessly shared his talent with everyone, to the youth and to the future musician in the church. So join us as we explore, learn, and improve. Hi, I am Bianca, and welcome to Sensei, their skills and talents. Hi sir, I am Bianca from Limang Siglo. Hello, I'm Danilo Manaloto from Talang, Pulong Masle, Bogwa, Pampanga. They call me Kuya Dan or Brother Dan. I studied and graduated at Don Honor Ventura College of Arts and Trades. That's DAPCAT, but now it is called it DABSU. I'm taking up technical education, major in drafting. Yes. So, parang ang layo naman dito sa profession ko ngayon as a musicians. My everyday life is to serve the Lord every day and making music, like liturgical music and other songs, worship songs, and and other joyful songs in prayer meeting. So, I under the community of servants of God here in Florida, Blanca, Pampanga. Our head servant is Brother Bong Garcia. And right now, I am the choir master of Jesus the Lamb of God Grand Choir. We have two groups here, the senior choir and the junior choir. Pero mas madalas ako sa junior ko. Kasi talaga sila yung hinahawakan ko. And our first priest is Among Boris, Reverend Father Iris Mark Santa Ana. Okay. You mentioned, sir, that you graduated as a grafting artist or Yes, related to that. And then you choose to become a musician. I think because I love music and then nasa dugo na rin namin. Kasi my grandfather, isa siyang kumbachero nung panahon nilang kabataan. So, siya isang gitarista. And my father is a cantor. Actually, it is a INC. But now, my father is Catholic. Wow. And then, siguro, yun na rin. Mula pagkabata, I love to sing. I love the music. Okay. Before, ang naging trabaho ko din is naging operations manager ng malls. For 10 years, actually, nag-stop ako sa pagtuturo tsaka pagsuserve kay Lord. What is the turning point? Bakit po kayo bumalik sa pagtuturo naman sa music? After 10 years, I resigned to the company. So, parang hinahanap ko yung music sa puso ko eh. So, nung nagtatrabaho ko, wala yun eh. Hinahanap ko yung pagsuserve kay Lord. Kasi, when I was young, talagang nag-start ako sa simbahan. Kasi, ang unang pagsuserve ko is bilang altar server. Naging leader ako as the Knights Commander. And then, dumating sa punto na nung sa Mass, narinig ko yung mga songs, ng mga liturgical songs. So, doon ako nag-start. And then, nung hindi na ako nakapagtrabaho, bumalik ako as musicians. Musicians ng Lord. So your grandfather and your father are musicians too. What are the musical instruments that you can play na influence po nila kayo? First, I learned play guitar when I was high school. Tinuruan ako ng best friend ko na mag-gitara. And
ano kami noon high school choir kami that time. Doon na rin naasa yung boses ko and then yung pagtugtog ng gitara. And actually, I have a funny moment, no? Nung first time kong tumugtog ng gitara sa misa. Ang nangyari lang noon is late yung guitarist namin. So, yung first kong tinugtog, yung Bale na Pari by Greg Callas. Ang nakakatawa doon is habang tumutugtog ako, start na yung entrance, nininervous ako. Buong katawan, may mga tuhod ko talagang nanginginig. After the song ng entrance, ako nakakatuwa kasi nilagnat ako. And then the following day, nilagnat pa rin ako dahil sa nangyari. Siguro dala na rin ng nerves na yun. And not only guitar, and I play the organ, yung may mga bass pedal sa ilalim na. Yung pagtugtog lang naman organ, I just only self-study din. No, wala naman tayong formal lesson, music lesson sa pag-aaral ng organ. No? And I remember that time, dahil teenager pa ako and I have no budget to buy musical instrument or like piano. And since na drafting naman ako, so I have a drawing table sa bahay na mahaba. No? So I designed the piano on my drawing table. And then, doon ako nag-start na nagpa-practice. And then, kahit walang sound, okay din sa akin. And then, paano, yung bass pedal naman na ginagamit sa organ, dahil mayroon naman kaming kapitbahay na mga karpintero na gumagawa ng mga ataol. Parang lahat. No? So, gumawa ako ng improvised na bass pedal. Kahit walang sound, ginawa ko yun. No? Made in wood. No? Yun. Kaya doon ako nag-start. Experience the magic of human nature. Now open at First Floor Activity Center, Marquee Mall, Angeles City. Or you may call at Sir 956-96-21222 or message at humannature.angelescity@gmail.com. Actually, nahasa din naman ako sa choral kasi kay under Prof. Irwin Nukum. Siguro kilala natin si Kuya Prof, no? Isa sa mga composer, liturgical composer ng Kapampangan. So, dahil siya naman yung choir master namin noon, so parang ang ginagawa ko lang is ino-observe ko lang siya kung paano siya tumutugtog ng organ. And then, yun hanggang sa natuto ako. Then, I play a little bit drums. Basic lang. But as of now kasi, natuturo ako ng mga instruments. Yan, katulad nga ng drums. Ukulele, konti din. Pero talaga ang ano ko ngayon is, my forte talaga is playing organ and playing keyboard or the piano. Pag yung ginagawa ko, dahil ito naman yung medyo sideline ko o kabuhayan namin, yung pag-tutor. So, yung mga estudyante ko are required to buy their own instrument. Para naman ma-feel nila kung ano yung talagang totoong nangyayari. Hindi yung, kasi that time, that time, medyo mahirap talaga naman ang buhay that time. Kaya, gano'n lang ang naisip. At saka, yung budget, wala. So, ngayon, I advise na when you want to learn to play instrument, kailangan meron kang sariling mga instrument. What is the fulfillment that you can get in teaching kids or the youth to play musical instruments? Actually,
napakasaya kasi pag nagtuturo ka ng ng mga bata, no? Isa sa mga goal ko yun, yung mga I want to share my talent, no? Ayoko kasing i-box lang yung talento ko na binigay ng Panginoon sa akin. Masaya ako. Actually, pag nagle-lesson kami, and then pag masipag yung bata sa pag-aaral ng lesson niya, tapos natututog niya na yung assignment niya sa akin, para akong parang wow, meron na akong kapalit. yun kasi kailangan, kasi hindi naman nandito ka palagi eh. So kailangan may mga tao kang pwedeng i-share, or may may turo ka sa mga ibang kabataan para sa susunod na henerasyon, hindi bababakante yung position na yun. Halimbawa, kung mentor o choir master. So yun masaya. Since you experience a lot of things in teaching music, and you mentioned that you're also a choir master. How did you become a choir master? I remember ko rin kasi yung naging founder ng STCMM doon sa amin sa Santo Tomas. So, ang tawag, yung STCMM, yun yung St. Thomas Charismatic Music Ministry. Actually, nag-start ako sa Charismatic, no? Naging gitarista ako sa Charismatic. And then I have a singer, mga music ministry, pero siguro hindi pa doon nag-start yung aking bilang choir master, no? Hindi na nag-start. Nag-start yun nung panahon ni Father Pep Bakay. Siya yung parish priest namin noon. And then parang binigyan kami ng break yung mga music ministry ng charismatic. Nagkaroon ng 5 p.m. mass for the parang youth mass ang tawag sa. So doon ako nag-start, and then I start collect songs. Well, actually English pa nga hindi ko Kapampangan kasi sa amin natutukan yung 5 p.m. mass na English. So doon ako nag-start, and then doon din ako nag-start magturo, but that time hindi pa naman ako organista noon, noong 2001. Gitara pa lang ako noon So ang nagiging puhunan ko noon yung boses ko para maturo ko sa mga bata yung mga second voice, yun. Kaya doon ako nag-start hanggang sa till now. Yan. As of now, ako yung choir master. Yung nga, isa sa mga, ako yung choir master ng Jesus the Lamb of God. And marami din akong mga koro na nabuo. And like the 4 koro. Ayan, no? Ako yung choir master nila, at saka ako yung founder. Sila lahat? All male. No? Where are they from po? Different parishes. Wow. Yes. I had 18 members of Cuatro Coro from Florida Blanca, Divine Mercy, San Miguel, Lubao, and here in Jesus the Lamb of God. And then, ako rin yung founder ng ng Instrument of God. Yan, with 5 groups na choir. Oh. Yes, from different parishes. No? Yung Florida, Divine Mercy, and then ang pinakamarami doon yung STCMM, which is the St. Thomas, yung saan ako dati. No? Nabuo ko naman yon noong 2018, na-invite kami sa Kabetikan. Alam ko, that's Peace of Our Lady of Lourdes. So, doon nabuo yung Instruments of God. So, kasama ko rin yung mga ibang galing ng mga VDLR na mga strings, violins, mga ganun. May mga nagpuplot ako. Tapos, mga teacher pa. I don't know bakit ko nagawa yun. Siguro because of God's will siguro. Actually, member din ako ng GLC group. So, ang head namin si Greg Calas. Guild
liturgical composer. Ang mga kasama ka namin doon, like Jericho, sina Patty Bautista, si Sir Clarence. Erwin. Sir Erwin, Nilo, yan, no? And then the other members na mga bata na hindi ko masyado kakilala pa, pero they want to learn how to create a music, or compose a music. What are your process in teaching the choir as a choir master po? First, I give them a vocalization, okay? And then the second, before I teach the song, parang binabasa ko muna sa kanila. And then pinapaliwanag ko sa kanila. And then after that, kung may voicing or for voices na nakalaan para doon sa kanta na yon, so per part kong ginagawa sa kanila. So kaya nga mahirap kasi kailangan mong pag-aralan yung mga song, yung mga per part nila. So mahirap. Yung for voices, actually, minsan nanggagaling kay Jericho. Kasi talaga siya yung nag-aareglo sa mga for voices, mga liturgical songs na Kapampangan. Experience the magic of human nature. Now open at First Floor Activity Center, Marquee Mall, Angeles City. Or you may call at Sir 956-96-21222 or message at humannature.angelescity@gmail.com. And for more Sensei and Limang Siglo videos, don't forget to visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. But with the other people, especially if they're interested to become choir master, can you share some tips or the steps that you do for them to become like you? Before ka sasabak sa mga choir or sa mga koro, kailangan nakaset na yung mind mo, heart, no? Tsaka yung spiritual mo, nakaset na yan. Kailangan practice ka muna on your own para dun sa song. And then, kailangan focus. Yan, importante yan sa lahat. Yung kailangan hindi ka laging naiinis. Kailangan yung sarili mo is nasa mood din. Ang importante kasi yan eh. Kasi pag wala ka sa mood, lahat damay. So, kailangan maging flexible tayo. No? Kailangan din na before you go, kasi lagi kong ginagawa to. Bago ko aalis, I pray. Sana maging maayos ang at mabilis yung pagpa-practice namin. Siguro isa sa mga advice ko din, huwag kayong mahiya na pag tumutugtog kayo na may dala-dala kayong mga song sheet. Oo, kasi ang song sheet naman kasi yun yung makakatulong at makakasalba sa'yo pag tumutugtog ka. You mentioned that you did one song. I think that's called Kayabe Yuko. Yes. May I ask about your experience doing or arranging that song? That song, Kayabe Yuko, composed last year in time of ito yung kasalukuyan na pandemic na lockdown. Parang na-inspired ako, na gumawa ng song na tungkol sa pandemya at parang gusto kong ipakita sa tao na wag mag-alala dahil alam ko o alam natin na nandyan ang Diyos. The title is Kayabe Yuko. Biglang nag-pop. So parang accidentally na gawin yun. Nakaupo lang ako sa bahay gabi. Late night na. And then I called my lyricist, si Patrick Tingol. So sabi ko, Sir, can you make lyrics tungkol sa pandemic? Sabi ko. Tapos sabi niya, sige kuya, sabi,
Ano ba yung gusto mong mangyari? Sabi ganon. Nakikita mo naman kung anong nangyayari sa panahon natin. Kasi nakikita ko yung mga tao parang tayo nangihina dahil dito sa situation natin. Nung pagkasay niya sa akin, inupuan ko na yung piano. So habang kinakapa ko yung tono, ang style ko kasi is while I am compose a song, may prayer na pumapasok sa isipan ko. So na magagawa to because of dito. Nag-record ako ng konti para lang marinig ni Sir Patrick yung song. So nagustuhan niya. Para naman marinig ko siya na talagang maganda siya, tumawag ako sa mga 4 koro, yung mga choir na malapit sa amin. Kinanta namin siya. Doon nag-start, kaya nabuo yung song na yun. Is there any future project po na piniprepare, no? Sabi kasi ng mga ibang kasamahan, bakit daw hindi daw ako mag-launch ng song o gumawa ng album? Sabi ko, in God's perfect time na lang. Sabi ko kasi parang mas gusto ko pa muna dito muna, parang sa baba muna. Like here in our parish, no? Gusto ko dito muna. Pero yung songs ko na nagawa, may mga other parish na gumagamit. Na yung mga kaibigan na choir master na humihingi sa akin kasi nakikita nila minsan pinupost ko yung song. May mga song ako na launch na rin. Yan like the San Martin de Porres. Dito lang sa maliit na chapel sa amin, no. Na-launch ko yun last year, November, sa mismong piece niya, no? Commissioned by Father Tokbital. Wow. So, pangarap ko din kasi na magkaroon ng hymno yung maliit na chapel namin. So, nagawa yun last year din. And then, I launched din one song na hymno na pinasuyo sa akin ng Sacred Heart, commissioned by Father Manny Contreras. Ang lyrics naman na gumawa nun si Sir Albit, yung PPC president nila. Yung dalawang songs na na-launch. And then I have mga dalit, yung dalit ni Birhen Mi Paimburisan sa mga chapel na. No? This year lang to, May, na-compose. Ang gumawa ng lyrics nun, si Amo Boris. Oh, wow. Si Paris Chris namin. Siya yung gumawa. Meron din mga plano na mga ibang chapel namin dito na wala pang mga hymno or dalit. Maybe magawan namin sila ng mga kanta. Lastly po, sir, may I ask for kind words or encouragement for all the people who would like to be a choir master or a musician? Wag natin tapusin sa isang araw o sa isang oras o minuto lang ang mga bagay-bagay na dumarating sa atin. Gawin natin itong mga parang learnings. For me kasi, everyday, maraming natututunan. No? Hindi lang sa araw-araw na gawain as a musician, but pati doon sa mga araw-araw na gawain sa natural na pamumuhay. Kasi doon mo makikita at doon mo makukuha yung mga bagay na gusto mong ilagay o i-input sa iyong musika. We encountered another journey of a musician who lost his path in serving the churches, yet found himself going back to his mission and love for music, because what God planned us to be will always find its way. Thank you for joining us in another Sensei episode. See you again next week. I am Bianca, and this is Sensei, their skills and talents.